A blessed day, at mega love shoutout mga kaibigan. Ako po si Tech Shider. Welcome po sa aking YouTube channel. Tayo ay muling hinihikayat ng ating mahal na inang Reynang Helen, na tayo ay magbalik loob sa ating Diyos Ama, dahil siya lang ang makakatulong sa atin. At muling ipinaalala ng ating mahal na inang Reynang Helen, na mayaman ang ating kalikasan sa mga pagkaing masusustansya at nakakapagpahaba ng ating buhay, na dapat nating tangkilikin, at isiniwalat ng ating mahal na inang Reynang Helen, na napabayaan natin ang ating kalikasan, dahil ang gobyerno ay naging isang negosyo, dahil sa kanilang mga programa na kanilab ipinapatupad, para sa kanilang pansariling interes. Gumamit sila ng kanilang batas para tayo ay maging sunod-sunuran. Wika pa ng ating mahal na inang Reynang Helen na kinontrol nila ang ating isipan katulad sa pagpili ng tamang desisyon. Dahil sa mga politiko at ang kanilang mga nilikhang batas na para lang sila ang makinabang. Kasama ang mga kalyadong nilang mga maiimpluwensyang oligarko, sinikap ng ating mahal na inang Reynang Helen na maging matatag para harangin ang mga politiko at mga claimants. Sa kanilang masamang hangarin, idinagdag pa ng ating mahal na inang Reynang Helen ang mga pagkaing makakatulong para mapuksa ang itinurok sa ating lasong baksin, at mapalakas ang ating immune system. Ang video ay pagmamay-ari ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrajak. All credit po sa ating Her Royal Majesty, at sa ating beloved Princess Putria Mariam Al-Jam. Ang original video ay inyo pong mapapanood sa kanilang official YouTube channel at Facebook page, na akin pong inilink sa ibaba ng video description. Para sa mga kompletong detalye, atin pong panoorin ang video, hanggang sa ito po ay matapos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from the land of our forefathers, the Ligwasan Mars, Mindanao. Magandang umaga sa lahat. July 6, 2024. Ito po si Queen Helen Abdurrajak Elizabeth III. Napakaganda ang umaga sa inyo dahil nakita ninyo muli ang pananalita na galing mismo sa inuutos ng makapangyarihan. Ang paniniwala ang siyang nagbibigay sa atin ng kaparaanan kung papaano mamuhay na may dangal, karangalan at katapatan sa sarili. Ang sarili natin ang siyang dapat bigyan natin ng kahalagahan sa panahong ito. Dito, makikita natin ang bawat isa. Dahil tayo ay namulat na meron tayong kasangga. Siyempre, unang-una, ang naglalang sa atin, ang Diyos Ama, ang Allah. Hinihikayat ko kayo muli, bumalik sa Kanya. Dahil siya lang ang totoong makapangyarihan na tagapagtanggol ng bawat sarili natin. Binibigyan ko ng kahalagahan ang ating sarili. Dahil napabayaan natin. Dahil nga, siyempre, sa sobrang nating pagbigay tulong sa iba. Ako mismo, makapatunay niyan na napabayaan ko ang aking sarili para lamang matapos ko ang misyon na ito. Merong pagkakaiba ang pagtulong sa tama. Ang pagtulong sa tama, nakakabigay ng kaligayahan sa ating mga sarili. Subalit, kung naghangad tayo ng kapalit na naaayon doon sa sinasabi ng iba, kaya nga pinapatulong kayo dahil meron kayo limpak-limpak na salapi at meron kayong matatanggap na trilyones sa bawat 100 na binibigay ninyo.
Nasa inyo ang pagtingin. Nasa inyo ang determinasyon. Nasa inyong mga kamay ang mga desisyones na kailangan para sa iyong sarili. Kasi pag minahal mo ang iyong sarili, tinitingnan mo ang kahinatnan ng bawat desisyon na ginagawa mo. Nagdesisyon tayo. Tulungan yung mga tao na nagsabi, sila ang makapagpalabas ng pera. Nagsanla tayo ng ating mga propriedad. Nawala ang ating kabahayan, nawala ang ating kalupaan. Nawala mismo ang ating dangal karangalan dahil nasama tayo sa mga taong punong-puno ng promesa, subalit napako rin. Ngayon, akin, bago ako magbigay ng desisyon ko, iniisip ko ang kauloob-looban ng aking konsyensya, ng kaibuturan ng aking puso. Kung ito ba ay nakakabuti sa aking sarili, sa aking kapwa, sa aking kapamilya, at higit sa lahat, ito ba ay ikabubuti ng misyon na iniwan sa akin? Maraming nangyari sa mundo at lalo na sa panahon natin. Naitaguyod ko ang selebrasyon. Hindi ko mo gusto ko. Ngunit pinapakilala ko sa buong mundo na meron tayo mga healthy foods, mga pagkain na pangkalusugan para sa ating mga sari-sarili. Nakita ninyo, humingi ako ng mga saging, ng mga takway, gabi, ginataan, lahat iyan, mga shell, at pinasasalamatan ko dahil nakita ng buong mundo na meron tayong pagkain, na iyan sa panahon ng ating mga ninuno ang siyang nagbigay ng napakahabang edad dahil namuhay sila naaayon sa kalikasan. Napabayaan natin ang kalikasan dahil nga din sa mga programa ng gobyerno, dahil sa negosyo. Ang gobyerno ay isang negosyo. Nakalimutan ang ating mga sari-sarili para itaguyod ang tamang desisyon. Ngunit tayo ay sumunod lamang doon sa inuutos ng mga gobyerno, ng presidente hanggang sa barangay captain, na ilagay tayo sa isang box, sa isang karton na kung saan lahat ng desisyon nila, iyon ang masusunod dahil ginamitan tayo ng batas. Ang batas nila ang nasunod. Hindi yung batas na ikabubuti ng ating mga sari-sarili. Nawalan tayo ng desisyones, kundi nasunod tayo sa mga batas na ang mga oligarko lamang ang nakinabang. Alam niyo ba, sa bawat oras, sa bawat araw, sa bawat taon na nakalipas, iyan ay naging basihan ng misyon ko. Nakita niyo ba ang pagkakaiba? Kami iniisip ko ang kapakanan ng bawat isa. Lumaban ako. Walang pera, walang propriedad, walang tinatawag natin pera na itutustos sa misyon ito. Pero sinikap ko ang sarili ko na magiging matatag. Kasi pag naging matatag ako, ang mga kaalyado ko, ang kasama ko, ay matatag. Ngunit hindi ko hawak ang inyong kaisipan, ang inyong puso.
ang inyong desisyon. May sarili kayo. Kahit anong sabi ko sa inyo, kung nasa likod ng inyong konsyensya, nagsasabi, mas masunod ang gobyerno, na kinagisnan, na siyang magbibigay ng lahat ng promesa para sa inyong kapakanan, kaunlaran, katahimikan, kapayapaan. Marami akong kalaban dahil sila nabayaran. Sila sumunod sa batas na ginawa din ng tao, na kung saan yung tao na yon binigyan ng otoridad, ng power, ng makapangyarihan. Kaya nga makikita ninyo sa konstitusyon, ang preamble, nag-uumpisa sa dasal. Pero nakalimutan na nila. At sila na ang naging Diyos. Sila na ang naging naghawak ng bawat desisyones sa pagpatay sa kapwa. Bakit dumating tayo sa puntos na pinayagan ng opisina ng presidente ng Pilipinas na siyang binigyan ng kapangyarihan at otoridad? Siya iniluklok para sa proteksyon ng bawat isa, ng ating mga sarili, ng ating pamilya. Ang nasyon, pinaka-importante, merong mga individual, merong mga tao na kailangan itaguyod. Ang nasyon hindi nasyon kung walang tao. Walang pamilya, walang komunidad, walang barangay, walang municipal, walang mga regional na tinatawag. Kaya nga binabaybay lahat yan, national government. Ang pamumuno, binagi-bagi. Pero sino ang nakikinabang? Ang mga opisyales na matataas, dahil sila ang nagpoprograma ng negosyo ng politiko. Kaya nga sa ngayon pa lang, biro mo, namumudmod ng pera para kilalanin na sila yung kandidato na gaganap sa susunod na eleksyon. Makita ninyo kaagad ang pagkakaiba ng pamumuno sa hanay ng monarkiya, sa hanay ng divino gobyerno. Dito, nailunsad natin mula 2009 ang pagbawi ng kaharian. Naayuan mismo ang kaharian ng Diyos Ama, ng Allah. Kaya, marami sa atin ang naligaw. Marami sa atin ang nalinlang. Marami sa atin makapagpatunay na sinunod natin ang batas nila, pero saan kayo? Sinunod ninyo na magpaturok. Bah, maganda. Pero sino ang unang nakinabang? Ang kabal, ang programmer, ang mga may-ari ng pharmaceuticals, may-ari ng mga itinurok sa inyo. Sa akin, alam niyo pa, ang hirap. Lahat ito, ako mahirapan kapag kayo ay sumunod ng sunod dahil sa kanilang promisa. Ngayon, binabaliktad nyo kasi ang issue. Kumo kayo ay nababayaran. Kumo kayo ay napromisahan. Dahil ang promisa ko ay simple, magpakatatag kayo, bumalik kayo sa ating Diyos Ama, sa Allah. Ayaw nyo. Dahil ang nakikita ninyo, mas makapangyarihan si Roy. Si Roy ang nagdadrive sa lahat ng politiko. Meron ba kayong nakita na politiko na pwede ninyong sabihin sa akin na sila ay pinamumugaran ng espiritu ng kalangitan? Bigay nyo sa akin.
bibigyan natin ng reward. Subalit wala akong nakitaan. Lahat nagnakaw. Lahat magnanakaw. Dahil ang ginagamit na pondo ay galing sa nakaw. Kung ang tao nakinabang sa pagnanakaw ng pinamakataas na opisyalis ng gobyerno, lalo na ng presidente, lahat kayo magnanakaw. Nilalahat ko kayo dahil nakalimutan ninyong ipagtanggol ang inyong mga sari-sarili. Individual tayo na dumating sa mundo nito, hubot-hubad, walang dala. Pero pinag-aralan ninyo maging isang politiko. Maliit pa kayo, hinubog na kayo para maging politiko. Na kung saan ang pagsisinungaling ay isang value para manalo sa eleksyon. Tinago ang katotohanan. Tinatago ang pruweba na kayo ay nagnakaw. Bakit? Hindi ba namin matutuntun kung sinong nagnakaw? Lahat iyan natutuntun. Ngayon, marami ang tumatawag, humihingi ng saklolo sa akin. Nung panahon na talagang lahat pag nag-ubos sipon, inilalagay sa isang pasilidad para tuluyan ng mamatay. Alam niyo ba? Bakit ginawa iyan? Dahil ang desisyon ng presidente ay nauwi sa desisyones ng mga nagkukontrol ng buong mundo. Takot kayo kasi mawalan kayo ng trabaho, kaya nagpaturok kayo. Takot kayo na mawalan kayo ng kaalyado, nagsinungaling kayo. Kunyari, pinakita nyo sa buong mundo na tinurukan kayo, pero yun lamang ay tubig o kaya placebo, hindi totoo, na ginamit ng kabal. Matindi kayo. Subalit iyan ay nakikita ng makapangyarihan sa kalangitan. Marami akong nasalba. Marami akong tinulungan. Marami akong hinarang. Pero nung panahon ako ang hinarang, maraming nagsabi sila ang nagtulong sa akin. Salamat. Pero ngayon, matutuntun ko kahit sino pa sa inyo dahil may hinahawakan ako na wala kayo. Iyan ang pagkakaiba ng sarili nyo kaysa sa sarili ko. Isang individual na kahit idoduplicate, triplicate, 10 kopya, hindi nyo pa rin makuha. Kaya ngayon ang dahilan na palagi kong nilalabas ang mukha ng reyna na inaalipusta ninyo lahat, na niyayapakan, tinatarantado, patalikod sinasaksak. Pasalamat pa rin ako. Pero marami na sa inyo may sakit. Hindi ninyo namalayan mula nung kayo'y tinurukan na kayo ay napunta sa buhay ng kawalan. Unti-unti kayo pinapapatay ng kung anong nilagay sa inyong mga katawan. Kaya nga, unang-una, hinihiling ko sa inyo, bumalik kayo sa naglalang sa inyo. Dahil diyan mapapatunayan na matutulungan kayo muli bumangon sa inyong mga sari-sarili kahit ilang turok pang ginawa nila. Kapag kayo ay naniniwala at pinaniniwalaan ninyo ang pananalita na sinasabi ko na galing mismo sa Kanya na nag-utos sa akin, harangin ang bawat galaw ng sindikato na yan ang mga negosyo para pagpapatayin tayo. Negosyo iyan. Biro mo yung nagawa ng mga mast, lahat ng mga gamot, lahat ng mga pasilidad, yumaman. Kayo saan? Patay. At anumang oras kayo ay mamamatay.
dahil diyan sa itinurok sa inyo. Hindi ako nagsasalita ng banyaga dahil matalino din sila at inaalis kaagad kung saan ko nilagay ang aking pananalita. Paano ko kayo matulungan? Marami kayong hinaing at marami kayong gustong lumapit. Alam na alam niyan ng mga kapamilya ko, lalo diyan sa Negros. Tatay, nanay, salamat. Kaya nga dito nakikita ninyo. Ako, nang gagamot sa ngalan ng may kapal. Ginagamot ko ang hikbi, ang sakit, ang ng mga sarili-sarili na wala ng pag-asa dahil malubha na, cancerous na, stage 4, stage 5 na. Pag lumapit sa akin, una-unang tinatawag ko ang Diyos Ama, ang Allah. Kung mararapatin, bigyan pa siya ng extension mabuhay sa mundong ito. Hilingin ko. Ganyan si Queen, humiling sa makapangyarihan. Kasi siya ang mga eksperto na doktor natin na pwedeng maggamot sa atin. Ngunit tinitingnan din kung kayo ay sa Kanya, kung naniniwala kayo sa Kanya. Kung naniniwala kayo doon sa mga tinuturok sa inyo, doon sa mga gamot na anti-cancer, nasa inyo. Pero, ang doktor na nire-recommenda ko, sila. Dahil ako, may spiritual medical doctor. Na yan ang hinihingaan ko ng saklolo. Subalit, sa ngayon, gusto niyo malaman kung ano ang pinakamabisa na gamot ng lahat ng sakit mismo itong itinurok sa inyo para maging matatag at magiging strong ang immune system ninyo? Noon pinagtawanan ako ng mga scientifico. Dahil ang akala nila ang sibuyas na pula ay walang bisa. Ang malunggay walang bisa. Ang luya walang bisa. Iyon ang ginagamot ko sa mga naturukan na talagang nawalan na ng pag-asa. Dahil hindi nila namalayan, parang nauupos sila na kandila. Lalo sa ngayon, marami na lang biglang nawawala dahil sa turok na iyan. Ngayon, ire-recommenda ko sa inyo dahil yan ang hindi gusto malaman ng mga matataas na kalibre ng gumagawa ng mga gamot. Galit sila dyan. Pero ang tunay na anti-cancer, kumain kayo ng avocado. Avocado, maraming bitamina. Pero iyan ay anti-cancer pa. Avocado ang siyang naging dahilan na itinago nila lahat iyan, ang prutas na iyan. Huwag na kayong kumain ng mga gamot na hindi dapat na. Dahil yan, minsan, yan pang ikamamatay ninyo. Ako, mula noong 1986, magpahanggang ngayon, ako isang nurse. Pero tinitingnan ko bawat gamot. Epekto, saan galing, ano ang magiging kinanatnan, pag kinain, pag ininom. Dahil ang katawan natin, regalo ng Diyos. Para hindi gawing eksperimento ng mga makapangyarihang mamamatay tao. Sa ngayon, iyan ang mga bitamina. Huwag na kayong uminom ng mga bitamina na kung saan akala no yun. Hindi, kumain kayo ng tama. Now sabihin nyo naman, wala kaming pagkain. Magtanim kayo. Ang mga gulay, napakaganda. Kaya nga nung birthday ko, hinikayat ko kayo para mailabas ko ito, ang pananalita na ito, na nasa bakuran lamang natin.
ang pagkain na makatulong sa atin. Hindi yung mga hotdogs, hindi yung mga punong-puno ng mga tinatawag nating ng mga gamot. Yung mga para mag-extend yung shelf life na hindi mabulok yung mga pagkain na iyan, nilalagyan nila ng formalin. Tama si Kuya Radya, para hindi masira. Mismo yung mga apple na galing sa iba't ibang bansa, nilalagyan nila na iyan ang nakakasira sa ating pangangatawan. Avocado. Yan makatulong na magiging strong tayo. Ako, nurse, pinag-aaralan ko. At kumo yan ang binigay ng kalangitan. At ako'y naniniwala dyan. Kumain kayo ng avocado. Hindi lang yan. Para magiging strong kayo sa paglaban sa inyong mga karamdaman. Kumain kayo, maggulay kayo. Kahit yung bunga niyan, makakain ninyo. Kahit yung balat niyan, pwede malaga. Pero, ang gulay na malunggay ay mabisang anti-cancer. Dalawa na ha? Dalawa na. Yan lang. At bakit tinitingnan ninyo? Marami ang mga herbal medicines. Kaya nga ako, nag-i-embark sa alternative medicine. Dahil ang katotohanan, ang lolo sa China, meron siyang pinamana. Yung Chinese mga herbal. Pero sabi ko kay lolo noon, balikan ko lang. Marami tayo niyan. Mismo sa atin yan ang gusto ko i-develop sa health program natin para malabanan natin ang mga makapangyarihan na sabi sila ay sila. Marami tayong doctors, herbalist, marami tayo. At iyan ang pupunuan ko para marami akong matulungan. Marami akong mga katawan na kumbaga i-repair sa pamamagitan ng natural foods, healthy foods na atin. Huwag na kayong humangad dahil marami ng gamot, merong mga ibang nilalagay. Kain ng mga karne, ng mga hotdog, yung mga preservatives, hindi na pwede. Hindi lang yan. Ang pangatlo na anti-cancer at anti nitong mga tinurok nila, uminom kayo ng buko juice. At yung iyaan makatulong. Ako kahit saan ako pumunta sa mundo, naghahanap ako ng buko, ng niyog, ng juice, ng coconut. Lalo na mas mabisa, kahit isang kutsarita, yung tinatawag natin virgin coconut oil. Iyan. Nasa inyo yan. Mahal kaya magpatreat ng chemotherapy, radiation, kidney, lahat yan nang dahil nasubrahan tayo. Lalo na yung mga gustong mabuhay, lalo na yung mga naging drug addicts, lahat ng mga iyan, mabubuhay kayo. Magtiwala lang kayo. Believe in yourself na kayo ay binigyan ng Diyos Ama ng kapangyarihan. Mabuhay sa tama. Inabuso nyo kasi ang inyong mga sarili. Inabuso nyo kasi ang iyong katawan na kung saan yan dapat ay magiging simbolo ng kaharian diyan sa inyong mga puso isipan. Marami akong naging pasakit. Marami akong problema. Pero pag iyan, nabilhan ako ng mahal na hari ng avocado, tuwang-tuwa na ako. Madalas, ang iniinom ko, fresh coconut juice. Iyan ang aking gamot. At iyan ay nakatulong. Kumo na sa ibang bayan ako, mahirap ang malunggay dito. Pero iyan, pinopromote iyan ng Malaysia. Moringa ang tawag. Lahat kayo, marami tayo niyan. Magtanim kayo sa bakuran. Kaya pag nag-shutdown, hindi problema kayo.
Sultanate of Maguindanao, dahil pinakita ninyo marami tayong haluan, marami tayong pupuyo, marami tayong tilapia. At iyon ang pinakamagandang birthday na binigay nyo sa akin. Mas masarap kahit malayo ako, namnam ko ang sinugba, ang inihaw na haluan. Maraming salamat. Kaya nga pag may problema sa amin sa Kalian, ang hinihiling ko lang sa mga kapatiran ko, kay Sultan Kelly nung nabubuhay pa, kay Dato Ahmad, kay Dato Bagares, 10 na yung mga nandiyadyaan na mga peacekeeper, humuli kayo ng haluan. Yun lamang ang maiambag natin sa pamilya na namatayan. Pagkain na merong seguridad, na hindi merong mga poisonous na mga nilalaman. Virgin coconut oil, nabibili iyan kung wala kayong sa farm. Kaya dito nakikita ko ang mas maganda. Ngayon, maraming avocado kasi season ng avocado. Kumain kayo. Tulungan ninyo ay inyong mga sarili-sarili at bumalik kayo sa Kanya na naglalang sa iyo. Dahil ang Diyos, meron din siyang sariling mga doktor. Pero siya ang pinaka-ekspertong doktor dahil siya rin ang pwedeng gumawa ng kaparaanan kung kayo ay mabuhay pa o hindi na. Huwag ninyong isurrender ang katawan ninyo kay si Roy. Dahil si Roy, kaya ang inyong mga sarili-sarili magdesisyon ng mali. Magdesisyon ng hindi ka nais-nais. Dahil mula ulo hanggang paa, kung kayo ay kay si Roy, mismo ang mga pananalitang namumutawi ay kay si Roy. Kaya nga ayaw ko na lang mag-mention ng mga taong nababahayan ni si Roy. Dahil kahit anong tago nila, diyan nakikita ang pagka-arogante, ang pagka-matalino kuno, ang pagka-husgador na yan, malapit na akong mahuli at sila yung pumapatay sa akin. Yan ang binabahayan ni si Roy. Subalit ang mga binabahayan ng makapangyarihang kalangitan, nakikita ninyo, kahit inaalipusta pa, nakangisi pa at nagsasabi, patawarin kayo dahil hindi nyo alam ang inyong ginagawa. Dito nakikita sa lahat. Yan ang aking pananalita sa araw na ito. Hulyo 6, 2024. Magbalik kayo sa Kanya. Isipin ninyo, ang buhay natin iisa. Dugtungan natin sa pamamagitan ng pagbalik loob sa Kanya. Maraming salamat. Lahat na marami na salita na galing sa Kanya. Mabuhay po tayo lahat. Mabuhay ang imperyo ng Lupasug. Mabuhay ang bagong sistema, ang Quintal Financial System. Mabuhay tayo sa ating bagong henerasyon, ang ginintuang panahon. Maraming salamat. Bye! God bless. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mega love shoutout po sa lahat ng mga nagkokomento ng positibo. Please like the video to support. At inyo pong i-share sa inyong social media communities. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. God bless.